My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I wanna praise the wonders of your mighty. Praise God. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Come on, every voice. Praise God. Shout Hallelujah. to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Let's sing it again, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, oh, I want to praise the wonders of your mighty. Praise God. Blessed night po sa bawat isa. Shelter, tower, refuge, strength you are, and let every praise, let all that I am, never cease to worship you. Sing and shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. The ocean for joy at the word of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Once again, shout to the Lord of the earth. We sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your and I sing for joy at the word of your hand. God, forever I love you, forever I'll stand. 'Cause nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to you, Jesus. No one compares to you, Jesus. Yes,
Purihin po ang Panginoong Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat dumako na naman po tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng atin pong buhay Kristiyano. At ito po ay walang iba kundi ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So saan man kayo naroroon sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa po o sa ibayong dagat, mapagpalang gabi po sa inyo, sa mga kapatid po natin sa buong Pilipinas, mapa Luzon, Visayas o Mindanao po, taos-puso po na pagbati po ang aking ipinapahatid sa inyo, lalo tigit po na konting ingat po tayo dahil medyo maulan-ulan na po ang atin pong panahon ngayon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat at tayo ho ngayon ay currently nandito po sa Tanay. Yun po sa isa sa atin pong pinagpaplanuhan dahil gaya nga po ng amin pong pinagmitingan sa board, ang atin pong June 2027 po ay 35th anniversary natin. Kaya nag-scout kami ng lugar kung saan tayo ay magkakaroon ng ating Sunday worship service at isa na nga po sa atin pong pinagpipilian ay ito pong bakasyunan po sa Tanay Rizal. Kaya nandito po ako sa Tanay Rizal ngayon dahil may isa po kaming nakaligtaan na hindi namin po na-check nung kami bumisita dito. Ayun po yung mga pagkain at gaano kalalim yung swimming pool para sa mga bata at yung mga iba pa po na mga amenities at marami pong positibo akong nakita na pwede po nating ma-report lalong-lalo na po sa atin pong board this coming first Sunday po ng August. At ako naman po ay online sa trabaho ko ngayon, kaya dala ko lang po yung computer ko. Lahat ng mga papeles naman pwede ho nating pirmahan po by digital signing at kung may kailangan po na i-meet, meron naman po tayo katulad po nito, we can utilize po yung Zoom meeting o kaya po pwede tayong gumamit po ng Messenger meeting, no? So magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko po kayo lalo na po ito po meron na tayong mga nag-heart po, no? Si Georgie, kamusta ka diyan sa Puray Christian Church, si Georgie Alejandro at yung mag-asawa po si Marlo at saka si Dema Linarce at palagi po natin silang nakakasama. Si Kiel, ayan po, at saka si Danica, mga kinasal ko po yan, at saka si Jessa Tagal, ayan po, no? Mga kapatid po natin sila sa Puray Christian Church. Binabati rin po natin si Sister Minda Manuel. Yan po, sila po yung mga initially po na nag-like. Ako po ngayon ay nandito ho sa aking kwarto. At pwede ho kasing overnight dito, no, sa bakasyunan po tayo. At kanina nag-swimming tayo. Ang pinakamalalim po ay 5 feet. Pwede ho sa mga matatanda. Pero may isa pang swimming pool, pwede ho sa mga bata. Kaya nakikita ko po, we will be enjoying yung ating 35th anniversary po. Bakit naman ang aga nyo nagpaplano, Pastor? Kasi we want the best po sa ating mga kapatiran na mag-e-enjoy po kayo. At isa na nga ito sa kinokonsidera po natin na pwede po nating pagganapan ng ating worship service po by 2027. 35th anniversary po. Ayan. Kaya magandang gabi rin po sa ating po mga kapatid kay Sister Irma. Thank you po for your prayer. Nandito na po ako ngayon sa bakasyunan. Sila Sister Irma ho yung mga nakasama ko dito Kasama po sila Brother Greg, ayan po Sister Emmy. Magandang gabi rin po kay Crisel. Ayan. Mag-e-enjoy mga kabataan pala dito, Crisel, dahil pwedeng night swimming po hanggang 12 p.m. Kay Crisel Raduban at kamusta rin po si Nel at sa lahat-lahat po ng ating mga kapatid. Kay Sister Aster po ay tayo po ay napapanood din po tayo sa Middle East, lalo't higit po nandiyan din si Ate Myla. Kamusta na po kayo? Maulan ho dito, no? Kaya magsiswimming ka dito ng medyo maulan-ulan po. Kaya pinagpalang gabi po sa bawat isa. Binabati ko rin po si Sister Emmy. Salamat po for your evening prayer. Kasama po si Brother Greg. Pagpalain po kayo palagi ng Panginoon Diyos sa pagtataguyod ng panalanginan po sa gabi. Magandang gabi po sa atin pong kapatid na si Sister Odi at nabibisi-bisita din ni Sister Odi po yung ating story. Ayan po, no? So, sa inyo po at excited na po tayo na ganapin po yung atin pong prayer request. And
yung mga nagpapa-prayer request po at ipinapadala ninyo sa akin pong mga sa cell number ko po, araw-araw po, talaga po yan, alam po ng prayer circle yan, kayo po ang nagiging priority po namin. Kasama po dyan, of course, si Sister Belinda. Kamusta na po kay Sister Belinda? Hopefully po, balitaan niyo po kami. We always pray for Pastor John, kay Sister Jenny, dun po sa mag-asawa, if ever po na sila po ay naghahanap pa rin ng mga properties po nila. Magandang gabi rin po kay Maribel Ray Buenan at saka kay Joria Manuel Cruz. Kami po excited na rin po, lalo na sa mga kapatid natin dyan sa Puray na muli pong umakyat at makasama po kayo, mag-Bible studies at bisitahin po kamustahin ang mga kapatiran. Kamusta na rin po si Pastor Elmer po dyan at saka po si Sister Leia, ayan po si Ate Sally, yan may prayer request. Alam po nila Sister Irma po kasama sa morning prayer na ang inyo pong brother husband, si Brother June Tagal po, ay palagi namin pinagpe-pray, magandang trabaho, pagpalain po kayo ng Panginoon si Sister Sally kasi sila po yung palaging masugid ho na nagte-text message. I-text nyo po yung mga prayer request po ninyo at kami po ay talagang nag-i-intercede po sa inyo kada umaga. Magandang gabi rin po kay Corazon Gardaban Cruz po. Kamusta na po kayo dyan? At nawa po ay very clear po tayo. Si Crisel, sa Monday meron pong Marble meeting. Ayan. So, kailangan po ang secretary doon, Crisel, i-take down yung mga notes. Ayan po. Magandang gabi rin po sa atin pong kapatid na Nanay Soli. Salamat sa prayer po ninyo. Ligtas po kami nakarating po ngayon. Naririto po ako ngayon sa bakasyunan at ito po ay 2 oras po mula sa bahay namin eh. So 2.5 hours po. Mga more than 50 kilometers din ang layo pero from Marikina po kung pupunta tayo dito sa 35th anniversary po ay makakakuha tayo po ng special package. Ano? Kay si Sir Odi, namimiss ko na po kayo. Kamusta po kay Atelina? We are always praying din kay Atelina. Si Sir Odi and Sister Irma, hopefully po mabilis po yung kanyang paggaling. Yan po, ang dami-dami yung bumabati. Kung di ko kayo mabati, ay pasensya na po, no? At atin pong binabati rin si Syra Cruz. Kamusta na po from PCC Youth sa Puray Christian Church Youth. Si Sister Menchi, and po, Ate Menchi, happy birthday po. Belated happy birthday na kami po ay nagpapasalamat. Si Nanay Menchi po ay 86 years old na. Pati si Nanay kanina nagtatanong siya nung nakita niya po na maganda yung lugar. Magkano dyan, Pastor? So, Nanay, pwede rin kayo pumunta rito, buong family po. No? Maganda po siya talaga rito. Ayan po. So, sa Ate Myla, ingat po kayo ni Ate Sel, lalong-lalo na dun sa mga nangyayari sa Marikina po. No? We are praying po for the safety of our brethren po. Ayan. Dami-dami po nating mga kapatid. Si Jessa Tagal, kamusta na po? Si Mama at Papa, no? Pinagpe-pray natin palagi. Ayan, ang dami. And of course, nagpapasalamat tayo dahil yan po si Georgie Alejandro po ang ating buena mano. Kaya kamusta na po kayo diyan? Sa gabi po na ito, I hope po na medyo malinaw po dahil medyo kabundukan na po tayo ngayon. Mas malayo pa ho yata ito sa Puray, ano? At parehong-pareho ho, bulubundukin po yung lugar na ito. Pero maganda ho, tahimik po. Marinig mo yung huni ng ibon at kitang-kita mo po yung mga yung pong Laguna de Bay, kita ko ho rito, kasama po yung mga windmill po ng Pililla Rizal. Ayan. So, Raymart Fausto, kamusta po? Nanay Menchi, nag-enjoy po kami dun sa Alba. Ang sarap po ng mga Spanish food. Thank you po kay Lord sa buhay po ninyo. Ayan po, kasi hindi naman tayo araw-araw nakakakain po sa mga Spanish food, pero masarap po. Thank you po sa mga blessings, sa mga biyaya, sa mga pagkakataon po na yaon. Ayan po. Si Sister Corazon Magno, kamusta na po kayo? Binabati ko po at pinapaabot ko po ang akin pong pasasalamat dahil nakakapanood po kayo ngayon. Si Geoffrey Corpus, magandang gabi po at sa lahat-lahat pa. Ayan po. Sabi ni Nanay Menchi, thank you po. Maraming salamat po sa atin pong mga kapatid na nakakasama ko sa prayer. Nawa palagi tayong bigyan ng Lord ng marami pong taon pa, malakas na pangangatawan. Katulad ni Nanay Menchi, malakas pa, 86 years old, binibless pa rin ni Lord at patuloy po. Basta nagpe-pray lang tayo po, maabot din natin po yung age ni
Sister Menchi, nakakapasyal pa, magana pang kumain dahil tayo po ay ibe-bless talaga ng Panginoon. Paano bine-bless din si Sister Menchi? Ayun po. Kaya kamusta na po kayo? Saan man kayong dako naroroon, ang mga kapatid po natin sa Estados Unidos, kamusta na po kayo? Kayo po ay nakakapanood po dito. Hopefully po napakaliwanag po at malinaw ang atin pong mensahe na ipinararating sa mga kapatid po natin diyan po sa Canada. Kamusta na po kayo? Hiron family, Ramos family po. Sa atin pong mga kapatid diyan po sa Florida, we are continuously praying po kay Sister Mirna. Nabalitaan din po namin, nalungkot po kami, pero we are very thankful because answered prayer po kay Brother Kaloy. Kamusta na po kayo? Kay Dr. Norman at sa lahat po ng Cruz family. Lalong-lalo na kay Atilina po. Alam na alam po nila Sister Irma po yan na we are always interceding. Atilina, lalakas po kayo, tatatag po kayo at patuloy po kayo na makakapaglingkod po sa Panginoon. Gaya ng prayer namin, surely goodness and love will follow you all the days of your life. Ayan po. Kaya mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, maging dyan po sa Quezon City. Wala po ako dyan sa Rojas District ngayon, pero binabati ko rin po dahil naka-tune in din naman po ngayon ang aking sister wife. Nasa Davao City po siya. Pagpalain ka dyan, Mami. Palagi kitang pinagpe-pray with a prayer of Jabez. At sana ay malinaw po na napapanood po ng sister wife ko ito. Bagamat magkahiwalay po kami ngayon dahil sa trabaho po niya. At tayo naman din po ay nagtatrabaho pa rin dito kahit tayo ho ay naririto. At salamat sa mga prayer ninyo kay Sister Marlene. Salamat din sa Panginoon po sa mga kapatid po natin dyan po sa Antipolo. Kamusta na po kayo? Hopefully very clear din po dahil malapit-lapit lang din naman po ito sa Tanay. Mga taga-Marikin at mga kainta nating mga kapatiran, sumain niyo po ang pagpapala ng Diyos. Sa mga kapatid po natin sa Montalban, San Mateo, saan man kayo naroroon, at lalo tigit po sa mga friends po natin na nandiyan po sa Visayas and Mindanao, kamusta na po kayo? At saan man dako ng Luzon po, magandang gabi po. Sumaatin po nawa ang pagpapala ng dakilang Diyos. Meron po tayong magandang topic po ngayong gabi na ito. Dahil nga po yung atin pong quarterly topic po, nandun na po tayo for the third quarter sa paghihirap ni Kristo. No? Na makita natin, hindi lang po yung sakripisyo na ginawa ni Kristo, kung hindi yung mga hinirang niya, yung mga tao po na tinawag niya bilang propeta, at isa na nga ho dyan na kita natin na talagang nagsakripisyo, dumaan sa hirap, ay walang iba po kundi si Job. Si Job. Pero marami pa po tayong tatalakayin, lalo na po sa Biblia, na nagkaroon po sila ng mga karanasan na pwede po nating kapulutan ng aral, mga matitindi pong dagok sa buhay, mga pagsubok na nalampasan po nila, lalo tigit po yung pong mga sakripisyo na kanilang ginawa, hindi sa kanilang sariling kakayanan, kundi dahil meron po silang Diyos na pinananampalatayanan, meron po silang Diyos na pinananaligan, kaya po sila po ay nagtagumpay sa kanila pong mga sakripisyo, nagtagumpay po sila sa kanila pong mga buhay. Ayan. Muli binabati po natin si Brother Jimmy. Naka-online na pala si Brother Jimmy, Sister Irma, nandito pa rin po. Ayan po. At saka si Sister Alice, pagpalain po kayo. At kay Lord po, ang pinakamataas na pasalamat, Sister Belinda, na nawa po ay, ayun po, balitaan niyo po kami, kasi baka po mamaya meron na pong nabiling bahay. Kung sa bagay, mas okay naman makabili pa ng ikalawang bahay, Sister Belinda. Pero yun po palagi ang prayer namin na talagang, kasi ang anak nyo pala po ay pastor, na talagang i-guide sila ni Lord sa pagbili ng tahanan. So sa gabi po na ito, ang topic po natin ay pinamagatan po nating sakripisyo ni Abraham. Ayan, sakripisyo ni Abraham. Ang dami po nating matututunan, ang dami po nating makikita dito na pag-aaral po. Kasi ito pong mga dinanas, sinakripisyo, yung pong pagsubok na dinaanan po ni Abraham, ay nakamtan niya dahil may layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, yung lahat ng nangyayari sa atin, tinatagpi-tagpi po ng Diyos yan. Para sa kanyang kaluwalhatian, hindi po para sa atin pong kaluwalhatian.
at lahat ng pagsubok at mga napagtagumpayan pong sakripisyo ni Abraham, kabahagi po ng propesiya, kabahagi po ng plano ng Diyos, kabahagi po ng may pinapakita ang Diyos na sa mga huling araw meron pong darating na tagapagligtas. Kaya po excited na ho tayo, no ho? Bilang bahagi ng paghihirap ni Kristo, pag-aaralan naman natin po ngayon kung ano-ano po yung mga paghihirap naman din po at mga sakripisyong dinaanan ng mga propeta ni Kristo at ng kanyang mga disipulo. Pero bago tayo tumungo dito po sa pag-aaralan natin ang sakripisyo ni Abraham, palagi po sinisimulan natin po ang ating gawain sa pamagitan ng panalangin para meron po tayong karunungan mula po sa Banal na Espiritu. Inaanyahan ko po na ang bawat isa po ay yumuko at tayo po'y dumako sa banal na panalanginan. Magandang gabi, Ama, at sa pagkakataon at oportunidad po na muli po ay makapagpahinga at the same time po makapagtrabaho po dito po sa lugar po ng Tanay Rizal sa Bakasyonan Resort para may ma-report din po ako lalo na po ang mga pagkain nila na inihahanda po rito. Salamat po for this opportunity po na hindi lang din po makapagpahinga, dala rin ng trabaho, ang mga preaching po na ito, na patuloy Lord, ikaw ang kumikilos po at pinagtatagpi-tagpi mo po na wala pong maging hassle sa schedule, walang maging hassle po sa trabaho, walang maging hassle o kaya po'y problema maging sa pagpapahayag ng iyo pong mga Bible studies. Kaya Panginoon, kami po ay lumalapit din, humihingi po kami ng karunungan. Ito pong topic na to, sakripisyo po ni Abraham, ay mauunawaan lamang namin kapag kami po'y ginabayan ng banal na Espiritu at ibinaba namin ang aming sarili at patuloy na lumakad po sa pag-ibig na itinuro ni Kristo. Sa ganang amin po, hindi namin maunawaan po ito kahit na ano pong taas ng aming natapos at ano man po ang amin pong mga titulo, kundi mo kami kakahabagan. Layunin po Panginoon ang aral na ito na maipakita po sa kabila ng mga sakripisyo namin at ng mga propetang tinawag mo, iisa lang ang kakahantungan. Magtatagumpay po ang isang mananampalataya dahil sabi nyo nga po sa mundong ito, kami po ay maraming kapigatian, pero huwag kami mangamba sapagkat napagtagumpayan na po ninyo ang lahat ng mga kapighatian at problema po ng sanlibutan na ito. Kaya Ama, patawarin nyo rin po kami sa isang linggo po na dumaan, maraming mga kasalanan ng pagkabigla, mga nasabi pong hindi tama, mga kasinungalingan, kung mga motibo po namin naging mali po, o kaya Panginoon na inis, nagalit kami, nagkaroon po kami ng pagkamuhi sa isang tao, patawarin niyo po kami, maging ang amin pong pag-iisip, ang aming puso, ang nilakaran namin kung tumaliwas man po. From the top of our head to the soles of our feet, lahat ng kasalanan namin, pati ang mga mabubuting bagay na hindi namin natupad, alam namin po nagkamali po kami. Kaya Panginoon, ano man ang aming mga nagawa, sinasadya man o hindi, malaki man o maliit, maging ito man ay hayag o naikubli, patawarin niyo po kami sa banal po na pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon, pinangahawakan namin ang mga pangako mo. Without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no forgiveness of all our sins. Salamat na lamang po dahil sa inyo pong mga pangako sa bagong tipan, kung ipapahayag namin ang aming mga nagawang pagkakamali, ikaw po'y tapat at mabuti na kami po'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng amin pong karumihan. Kaya Panginoon, pinangahawakan namin ang mga pangako na ito at nawa po maraming mabless sa aral na ito. Ito po ang aming pagsusumamo panalangin sa matamis po na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. So, kamusta na po kayo, no? At tayo po ay nagpapasalamat. Hopefully po, sabihin nyo lang po kung medyo lumalabo po yung broadcasting natin, ano ho. Ang ginagawa ko po kasi kung ako po ay nasa probinsya o kaya po ay sa iba't ibang lugar po, nagdadala po ako ng Wi-Fi, pocket Wi-Fi. At ang pocket Wi-Fi ko po, meron pong Globe, meron ako nung Gomo, at saka meron po akong Smart. Sa panahon mo ngayon, ang ginagamit natin Smart dahil yun po ang pinakamalakas dito. Mahinang-mahina ang Globe dito, buti ho, talagang tatlo-tatlo po yung ginagamit natin po para tayo po ay makapag-broadcast. At sabihin nyo lang po, kung malinaw po ba tayo o malabo po ba. Hopefully po, sa nakikita ko po, parang napakalinaw naman po ng ating pong pagbo-broadcast. I-report nyo lang ho dyan sa chatroom kung malinaw o medyo malabo po yung ating pong broadcasting. Kaya muli ho, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaralan. Tayo po muli ay
tatalakay, ano ba pastor yung mga naging sakripisyo ni Abraham? Ano po ba yung mga pinagdaanan niya? At bakit sa kabila ng lahat ng mga kahirapan na ito, napagtagumpayan po ni Abraham ang mga sakripisyo po na ito? Kung kayo po ang tatanungin ko, sa buhay po ba ni Abraham, ano po yung pinaka mabigat na pagsubok o sakripisyo na kanyang dinaanan? Ano po ba? Di ba ho, nababasa nyo naman po ang buhay ni Abraham at gusto ko pong malaman ngayon, dyan po sa atin pong mga tagapakinig, ano sa palagay ninyo ang pinaka mabigat na pagsubok o pinaka mabigat na sakripisyo na dinanas po ni Abraham? Ayan. So pwede nyo pong i-type dyan. Ayan po. Salamat po sa mga nagsasabing malinaw, ano ho, kay Ate Myla, kay Sister Demalyn. Ang katanungan ko naman, ano po yung pinaka matinding dinanas po na sakripisyo ni Abraham? O kaya yung pinakamatindi po na dumating sa kanyang pagsubok sa buhay? Sige nga ho, para masimulan na natin. Pag walang sasagot, hindi tayo magsisimula. Sa pagtuturo sa college, ang tawag dyan, may motivation. I-motivate muna natin sa pamagitan po ng tanong. Ano po yung pinaka mabigat na sakripisyo? Ayan. Ayun, may sumagot na si Ate Emmy. Ang sabi ni Ate Emmy, yung inialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Praise God. Ayan. So makakatuloy na tayo. May nakasagot po sa ating katanungan. Dapat pag mga nakakasagot ng ganyan, bigyan po natin ng ng kahit ho ng overnight stay dito. Overnight stay ng mag-asawa. O sabi po ni Sister Linda, noong hiniling ng Diyos na ialay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, so nakita ninyo, no? Ang paghahandog ng kanyang kaisa-isang anak bilang sakripisyo. Yan, inialay niya po ang kanyang anak. Praise God. Pati si Sister Crisel, kailangan niya ialay ang kanyang sariling anak. Nakakatuwa, no? Sister Emmy, Sister Crisel, Sister Linda Soriano, Sister Irma, Sister Belinda. Tama lahat. Ayan. Buti na lang tama. Kundi, ikakat ko na po ito. Kakain na lang ako. Gutom na po ako. So, tama po yung mga sagot po ni Sister Belinda, ni Sister Irma, ni Sister Linda Soriano, ni Crisel, at saka po ni Sister Emmy. Salamat din po sa mga nagsasabi na malinaw po ang atin pong broadcasting. So, tutuloy na po tayo. Ayan po, no? Sabi din ni Nanay Menchi, nung pong inialay ni Abraham ang kanyang anak. Okay. Nung una po, ang pangalan po ni Abraham ay Abram. Tama naman po yun, ano? Pinalitan lang ng Diyos na Abraham, ibig sabihin, ama ng lahat ng mga bansa. So, tama ho, dito po sa Genesis, chapter 22, verse 1 to 2. Ang ganda, no? Talagang nagbabasa ng Bible ang ating mga kapatiran. So, ano ang sabi po ng Genesis or Genesis 22, dito sa chapter 22, verse 1 to 2. Ang sabi po dito ng Genesis, chapter 22, verse 1 to 2, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Ito na yung sakripisyo, no? Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, ang tugon naman niya. At sinabi sa kanya, ito po naka-highlight sa pula, isama mo ang kaisa-isa, o tama po yung sinabi po dito, no? O ayan po, inialay niya ang kanyang anak. Paghahandog ng kanyang kaisa-isang anak. Tama po yung term ni Sister Irma, no? Hiniling ng Diyos na ialay ang kanyang bugtong na anak. Tama po yung sinabi po ni Sister Linda, no? At ialay ang kanyang sariling anak. Sabi ni Crisel, inialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Tama lahat po. So, ang sabi ng Diyos po in verse 2 ng Genesis chapter 22, isama mo ang kaisa-isa at pinakamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kung kayo pong tatanungin ko, no ho, ako po, hindi ho ako nagkaroon ng anak. Pero yung may mga kapatiran ho sa atin na mayroong uniko iho, unika iha. Katulad do halimbawa ni Ate Emmy ho, kaisa-isang apo niya sa ngayon. Sa ngayon po, hindi pa pinapanganak yung isa. Tapos sabihin ng Diyos,
Sister Emmy o Ate Emmy, ialay mo yung kaisa-isa mong apo. Ang mararamdaman po ninyo nun ay devastation, disaster talaga po yan. Baka hindi nyo po gawin talaga dahil mahal nyo po yung apo ninyo, mahal ninyo yung kaisa-isang anak ninyo, at talaga pong hiniling nyo sa Diyos na kayo po'y pagpalain at ang anak po ay isa pong pagpapala na nanggagaling sa Diyos, hindi ho ba? Pero, ang katanungan po natin mga kapatid, ano ho, bakit ginawa ng Diyos po yon? Ialay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak, ang sabi po dito, no? Ihandog mo siya sa akin. Ano po ba yung pong ipinakita dito ni Abraham, ano ho? Wag naman po sanang mangyari sa atin yan, pero ako po nakakatiyak po ako, no ho? May mga iba po sa atin talaga dahil sa hina ng pananampalataya ho, bibigay po. Meron po siguro sa atin ho, baka hindi niya ibibigay yung kanya pong kaisa-isang anak. Alam niyo nga kung minsan nga ho sa pag-aalay lang natin ho ng tithes and offering, di ba? Kung minsan tayo ho medyo hesitant o ayaw nating ibigay. Ang binibigay lang natin kung ano yung tira-tira. Kasi nga ho, mahal natin yung pera. Ayaw nating pakawalan yung kayamanan natin. Paano kung sinubok po yung kaisa-isa yung anak? Meron ho kasing ipapakita rito At ang ipapakita po dito, yung pong magaganap sa hinaharap na ang Diyos po sa katauhan po niya, no, pinakita na parang siya po yung Abraham, mag-aalay po siya ng kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo. At yun naman ho yung representasyon ni Isaac. Meron pong ipinapakita rito, kapatid. At yung pong makukuha nila na tupa, na ihahain kapalit po ni Abraham, yun po'y representasyon po ni Kristo na imbis na ang ipapatayin po doon po sa pag-aalay ay si Isaac, ipinalit po yung pong tupa na kanilang nahuli bilang pagpapatunay ng magaganap po sa hinaharap. Kaya meron pong meaning yun May kahulugan po yun Kaya yun ho yung atin pong nakikita rito, no? So, gaya ng atin pong sinabi at lahat po kayo nahulaan ninyo, no? Yun po ang inyo pong mga tamang sagot. Ang sabi ng Genesis chapter 22 verse 1 to 2, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, ang tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kung kayo po, alam naman natin ang istorya nito maghahandog po talaga si Abraham. Ganun po katindi yung kanyang pananampalataya. Pero kung dumating tayo sa ganyan po, hindi man po sa sarili nating anak. Baka mamaya po sa sarili po nating sakripisyo sa trabaho, sakripisyo po natin sa pagbibigay, sakripisyo po natin sa talento natin o may kukunin ang Diyos sa atin na kabahagi ng buhay nating mahalaga, hindi man yung anak natin ho. Ano po yung itinuturo na attitude ni Abraham? Yan po ang pag-aaralan natin, kaya pinamagatan nga po nating sakripisyo ni Abraham. Ano po yung tinuturo sa mga eksperyensya ho o sa kanyang pinagdaanan na ito na makakatulong sa atin para malampasan din natin ang mga pagsubok na ganito? Ulitin ko po, hindi man po sa anak natin, maaari pong sa isa pong kalagayang pangkalusugan, maaaring isa pong ating negosyo na nawala, o kaya isa pong talento na pinag-give up ng Diyos sa atin, o kaya isang trabaho po na nawala sa atin. Ano po yung tinuturo ng Diyos sa atin para katulad po ni Abraham, malampasan po natin ang mga pagsubok po ng ganito. At ano po yung mga sakripisyo na ito? So unang-una po sa lahat, pansinin niyo po, dun po sa Genesis chapter 2 verse 3, nagkaroon dito ng pagsunod ng buong puso sa Diyos si Abraham. Kaya tama ho yung sabi po ng Panginoong Diyos lalong-lalo na nung may nagtanong po sa kanya na disipulo, ano po ang pinakamahalaga sa lahat ng utos? Ang sabi ni Kristo, una po sa lahat, ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong puso mo, ng buong kalakasan mo, at ng buong espiritu mo. Bakit po kaya yun ang hinihiling ng Diyos sa atin po? Kasi gaya ng atin pong pinag-aaralan ngayon,
kailangan ng Diyos ang pagsunod natin ng buong puso eh. Hindi po yung tatanungin natin, o Panginoong Diyos, bakit naman yung kaisa-isa kong anak? Nagtanong ba si Abraham? Hindi po. O kaya sasabihin natin, illogical ka naman, Panginoon. Pwede mo naman hong kunin na lahat sa akin, wag lang po yung aking bugtong na anak. Pwede naman yung aking kayamanan, pwede nga yung aking, maski yung buhay ko na lang eh. Pero bakit yung anak pa? Sabi po ng Genesis chapter 22 verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak siya ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki at papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya, sa bundok ng Moriah o Moriah, doon po sa Mount Moriah. Ang sabi po dito, para tila bagang excited pa, no? Maagang bumangon si Abraham. Tingnan nyo. Parang, halimbawa, katulad doon, pupunta kayo sa resort, pupunta kayo sa beach. Lalo na nung mga bata ho tayo, pag sinabi pong, may outing tayo, alas 4 pa lang ng madaling araw ho, gising na ho, excited na ho Kuminsan nga, hindi na natutulog Lalo na nung bata, pag mag-swimming, Pero, ito po isang bagay na hindi dapat kina-excite dahil mawawala yung anak niya Tingnan niyo ho, balikan lang natin sabi po dito sa verse 2 ng Genesis 22, ihandog mo siya sa akin. Kung ako naman siguro, yung lang, real talk lang hindi naman ganun kalakas ang pananampalataya ko tulad ni Abraham. Medyo baka magtanong po ako At saka po kung pinahahandog, susunod ako pero hindi umaaga. Pero tignan niyo po yung verse na ito, maaga na bumangon si Abraham. Ang sabi ng Diyos po sa kanya, yung araw po bago sila umalis, ihandog mo yung anak mo sa akin. Pero napansin niyo rito, ang aga pa lang bumangon na. Bakit ho? Dito natin makikita yung pagsunod sa buong puso niya dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Sinabi rito kinabukasan, the day before, ialay mo ang iyong anak. Ang sabi rito, maagang bumangon si Abraham at nagsibak po ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Usually kasi pagka nagpapaalay ang Panginoong Diyos, baka, susunugin tupa, susunugin yung kambing, susunugin po yung kalapati. Inaalay ho yan para po sa paglilinis po ng mga kasalanan. Kaya may panggatong. Pero iba po ang gagatungan hindi naman po tupa Ang gagatungan po yung kanyang bugtong na anak. Ulitin ko pagka siguro tayong naka-encounter niyan at sinabi ng Panginoon ihandog mo yung anak mo, baka humagising na ako niya ng tanghali o magising na ako niya ng medyo dapit maghahapon na o kaya magdadapit hapon na Bakit ako magigising? Ba't ako maagang magigising? Hindi good news yun But with your excitement, anak mo yung ihahandog, tingnan nyo uulitin ko lang Hindi ba tayo nakakadama na kagad ng kakaiba po sa buhay ni Abraham? Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Bakit po siya maagang bumangon? Mas mahalaga sa kanya ang pagsunod sa Diyos kaysa sa kanyang sariling anak. Can we all say amen? Hallelujah. Di ba Saka naman nakakita ng ganun. Mas mahal niya ang Diyos kaysa sa kanyang anak. Mas susundin niya ang Diyos kaysa sumunod siya sa puso niya. Mas gusto niya pong bumangon ng maaga kaysa po magpahuli dahil Diyos po ang nag-utos. Insigida didiretso siya kahit nang mawawala po sa kanya ay ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung pagsunod ng buong puso sa Diyos. Andito na po si Ate Lea. Magandang gabi po kay Ate Lea at kay May. Ayan, si May, kamusta na po kayo? Andito na rin si Pastor Elmer. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Kaya unang-unang katangian po dito, sumunod talaga, buong puso po na sumunod. Ayan, kaya tignan nating mabuti, maagang bumangon si Abraham. Ano po yung inutos? Alay mo yung aking anak. Meron kasi siyang pagnanasa na sumunod sa Diyos. Ikalawa, hindi lang yung pagsunod ng buong puso sa Diyos ang kanyang inihandog, kung hindi, pagpapahalaga po sa nagbigay. Sino ba ang nagbigay ng anak niya? Ang Ama natin.
Ano ba yung ibinigay sa kanya? Si Isaac. Kayo ba sa buhay po ninyo, ano pong mahalaga? Yung ibinigay o yung nagbigay? Sige pumili po kayo. Pero karaniwan, at ako po hindi rin naman po kaila din na na-experience ko rin, minsan mas pinapahalagahan ho natin yung binigay. No? Mas gusto natin ho yung blessing kaysa po yung nagbigay ng blessing. Kaya dun po sa pagkakataon na yon, nakikita natin ho, no? Kaya maaga ring bumangon po si Abraham. Mahalaga sa kanya kung sino ho yung nagbigay, hindi yung ibinigay. Sino nagbigay? Si Yahweh. Anong ibinigay sa kanya? Si Isaac. Mas pinahahalagahan ho, ikalawa, ni Abraham yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Sabi ng Genesis, dito po sa Genesis chapter 22 verse 6 to 7, ayan, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Naku, napakasakit ano. Alam ko ho, napanood na po ninyo ito nung pong Holy Week, di ho ba? Ito po yung pinalabas natin Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. Yung lahat ng gagamitin, ano ho? Ang gatong. Bakit? Pangsunog kay Isaac. Ano pa yung kasama? Yung apoy. Meron silang torch, yun ang ipangsisindi. At patalim, yun ang ipangsasaksak. Dala-dala ng anak niya. Siya naman na may dalaho ng apoy at saka patalim. Kung ako siguro naglalakad ng ganyan, umiiyak na ako sa Diyos, nagdadamdam na ako Pero anong sabi rito? Sila'y magkasama na lumalakad. At tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Parang napansin ho ni Isaac Ama, ano yun? Ang sabi po ni Abraham, meron na ho tayong apoy, meron na tayong panggatong. Pero nasa ng tupang ihahandog? Ang tanong ni Isaac. Hallelujah. Nasaan yung tupa? But parang wala pa ako nakikita. Kung mapapansin nyo, siya po yung iaalay. Hindi naman tupa ang iniutos Siya yung iaalay. Pero ano po yung nakita natin? Buong puso na tumingin si Abraham sa nagbigay kaysa dun sa anak niya na ibinigay. Amen po ba yun? Iba ho kasi yung nagbigay sa ibinigay. Yung binigay, pwedeng mawala yan anytime, mga kapatid Pwedeng bawiin yan Pero yung nagbigay, mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, stable po yan, hindi mawawala yan Actually nga ho, katulad ni Job, nawala ho yung mga anak niya. Nagbigay na naman ho yung tagapagbigay Di ba ho si Karen tsaka si Kisha, binigyan na naman po siya Yung mga nawala niyang mga hanap buhay niya, mga ari-ara, binalik ko ulit yung nagbigay So, ang mahalaga sa buhay natin, yung pong nagbibigay, hindi po yung ibinigay. Kaya nag-focus po, no? Si Abraham, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy. Bakit? Anyway, si Isaac bigay lang ng Diyos sa kanya yan kaya nasa puso niya, sige, hawakan mo na yung kahoy na panggatong. Ako naman magdadala ng apoy at patalim. At magkasama silang lumalakad. Nakahalata na ho yung anak. Sabi po niya, Ama, ano ba yung atin pong iaalay? Meron ka ng apoy, may panggato. Nasaan yung tupang ihahandog? Ang tanong ni Isaac. Ano kaya ang magiging reaksyon ninyo kung kayo si Abraham? Dala-dala nyo na yung pangpatay, dala-dala nyo na yung pansunog. Tapos, yung panggatong dala-dala naman ni Isaac. Ano po mararamdaman ninyo? Tinanong, wala pa naman tayong iaalay Ano bang iaalay natin? Paprangkahin nyo na ho ba yung anak nyo? Mas mahalaga yung nagbigay. Kaya ikaw na binigay, iaalay lang kita. Palagay ko hindi naman natin magagawa ho yun Palagay ko baka bumagsak tayo ho dun Kaya talaga yung mga propeta po ng Diyos, kakaiba po yung mga gift na binigay po sa kanila, nakayanan nila talaga. Pero ipanalangin din po natin, Dahil alam ko po, in the last days po, may mga maninindigan talaga kay Kristo, Na ipanalangin natin, we also receive a faith as strong as Abraham. Na sana kahit na yung Isaac natin sa buhay, kunin ng Diyos. Kasi ang Isaac natin sa buhay, pwedeng kalusugan po. Pwede ang Isaac natin sa buhay po, yung ultimong kayamanan bawiin ng Diyos. O kaya ang tanging Isaac po natin, mga kapatid, asawa natin, hindi naman yung anak natin, Kaya nga we have to be prepared always
Pag ang Diyos po halimbawa dumating po't sinubok tayo sa ganyan, mga kapatid, pahalagahan natin ang nagbigay kaysa sa ibinigay. Kaya lahat ng ibinibigay po sa atin, we are thankful, maganda yung kotse nyo po. Pero ang kotse po, pwedeng mabangga, pwedeng masira. Binigyan tayo ng Diyos na magandang trabaho. Anytime, pwede ho tayong ma-lay off kung halimbawa nalugi ang kumpanya. Yan yung mga blessing na binigay lang eh. Kung halimbawa ho, tayo po magandang lalaki tayo, pero na-aksidente tayo, o kaya nga ho, katulad ho nun, merong nabuhusan ng asido sa mukha, nawala yung pagkakisig, pagka magandang lalaki. Pero kung meron tayo noong pong source ng mga nagbigay na yan, at walang iba ho kundi ang nagbibigay, pwede niya po i-multiply ulit, pwede niya hong palitan, pwede niya po tayong bigyan ulit eh. Ganun ang faith ni Abraham. Kahit mawala po si Isaac, alam niyang kaya pong ibalik ng Diyos. Dahil ang may-ari ng buhay po ay yung pong nagbigay. At ang buhay natin, ibinigay lang. It's just a blessing. So tignan mo natin sa ikatlo, nagpahalaga kasi si Abraham po doon sa nagbigay, hindi sa ibinigay eh. At ikatlo ho, yung pagtitiwala niya sa kapangyarihan ng Diyos. Sunod-sunod po ito, Ang ginagawa natin ay Bible, po natin, expository preaching po eh. Sa Genesis chapter 22 verse 8, tinanong na ni Abraham, ni Isaac Tay, nandito na lahat ng ating gagamitin, pero asan ang iaalay na tupa? Alam niyo po ang sagot ni Abraham dito po sa Genesis chapter 22 verse 8. Ano po ang sagot? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyaon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pero mo alam na po ni Abraham na ang iaalay po si Isaac. Pero nung nagtatanong si Isaac, nasa na po ang tupa? Pero nakikita niyo po yung tiwala po ni Abraham. Alam niyo po nung pinag-aaralan ko to, ako po naniniwala deep inside the heart of Abraham. Alam niya hindi po pababayaan ng Diyos na ito pong si Isaac ay patayin. Kaya nga sabi niya, ang Diyos ang siyang magbibigay. Wala pa yung tupa ngayon eh. Pero alam na alam niya si Isaac ang i-offer. Pero alam niyo po mga kapatid, siguro kung si Abraham po ay sobrang lalim ng faith niya, halimbawa po, talagang tinuluyan ng Diyos na hindi siya pinigil, talagang napagsasaksak niya, naisunog niya. Tatanungin ko po kayo, kung ang Diyos po ang nagbigay ng buhay, kung ang Diyos po ang may-ari po ng sangkalawakan, mula po sa pagkasunog na yon, yung abo, kaya po bang buuin ulit ng Diyos? Si Kristo nga ho, sabi kay Lazaro, Lazaro, bumangon ka. Yung nabubulok na ng 4 na araw, bumangon maski ho ba yung crinimate na o kaya sinunog, maski sabihin ho natin na puro abo yun, hindi ba ho mabuo ng Diyos yun? Ganun ho ang faith ni Abraham. At isa pang bahagi ng kanyang pananampalataya, naniniwala siya na maaring hindi naman ipapapatay ng Diyos dahil ano talaga po ang lohika ng Diyos para patayin po ang isang mabuting anak, hindi ho ba? Kaya nasabi niya, ang Diyos ang siyang magbibigay. The Lord will provide. Kaya tignan niyo po dito, isang magandang ugali po na nakita natin, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Well, ang Diyos ang may-ari ng buhay, kaya niyang ibalik. Halimbawa nga lang nawala yung pinakamamahal yung asawa, na aksidente. Magkikita pa rin tayo pagdating ng panahon Nawala halimbawa yung kayamanan ninyo, asahan ninyo po yung mga kayamanan ni Job, kayang ibalik ng Diyos At kahit nasabihin natin po na talaga pong nasunog tayo sa apoy, at nagapi po tayo sa ating physical na katawan, sino mang nananalig sa Diyos nga pa, kahit na tayo po ay mamatay, muling bubuhayin Yun yung hawak natin pag-asa Kaya may pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ito pong si Abraham. Sabi ng kanyang anak in the previous verse po sa 22:7, Ama, nandito na po ang lahat ng ating gagamitin. Asaan po ang tupang iaalay? At sumagot si Abraham dito naman po sa verse 8, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyaon. Ayan. Mga parang nakikita natin paano yan? Gusto kong mag-enroll. Di ba? May mga kapatid po tayo, lalo mga kabataan po sa Puray, di ba? Na
Gusto ko mag-enroll sana, pastor, pero kung hindi na ako makakapag-enroll. Sino nagsabing hindi makakapag-enroll? The Lord will provide. Minsan akala ho natin, hindi na po tayo maaaprubahan. Hindi na tayo makakabili ng building natin at lupa. Yung building na hinihingi natin at yung lupang hinihingi po natin, wala pa sa tuldok ng kapangyarihan ng Diyos. Mas malaki pa yung tuldok po ba't hindi kayang ibigay ng Diyos po yun? The Lord will provide. Gaya ng sinabi po ni Abraham na, Pastor, mamamahal na mga maintenance ngayon So, ang ginagamit ko na lang po talaga, prayer, at saka, kapatid, hindi kita masisi. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magme-maintain. Pero kung talagang wala na pong pang-maintain dahil sa sobrang hirap ng buhay po, manalangin po kayo. The Lord will provide. Marami po tayong mga kapatid po, walang maintenance, ang tatanda na ho. Pero the Lord is the one that provides. Sana ho maging ugali natin ang ugali po ni Abraham. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi pa rin natinag po si Abraham. At ikaapat, mga kapatid, yung pong pag-asa natin sa kapangyarihan ho ng Panginoon. Paano ho umasa sa kapangyarihan ng Panginoon po si Abraham? Sabi ng Genesis chapter 22 verse 9 to 12. Dito po sa Genesis 22:9 hanggang 12. By the way po, assignment ninyo yung buong Genesis chapter 22 ha. Yun po ang inyo pong pag-aralan. Basahin nyo po kasi ang ganda ng story po ni Abraham Marami kayong mapupulot dito O bakit ho umasa siya sa kapangyarihan ng Diyos? Ayan. Ang sabi po dito, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiganan niya si Isaac matapos gapusin. Siyempre siguro nag-iiyak si Isaac ho dito, no? Dito sa verse 10, nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, ang sabi ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon na handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ako naniniwala po ako, nasa puso po ni Abraham nung panahon na yon. Hindi naman siya tutuluyan ng Diyos Pero nagtitiwala pa rin ako. Kinuha niya po yung punyal o yung panaksak po. Sasaksakin niya, hindi siya nag-hesitate. Talagang itutusok niya sa puso ni ni Isaac Hindi siya nagdududa. Ang Lord ang magpo-provide ng kaligtasan. Ang Lord ang magbabalik ng buhay. Ang Lord ang may-ari ng buhay. Kaya nung sasaksakin na po niya ng ganon, na hindi po niya, kung talagang wala akong pumigil doon, papatayin niya ho talaga si Isaac. Mas mahal niya po yung nagbigay kaysa sa binigay. Mas mahal niya. Pero hindi naman i-allow ni Lord yun Kung babasahin niyo po yung mga commandments ng Panginoon, hindi po ganun kalupit ang Diyos na napagtripan lang, gusto niya lang ng papatay nang wala namang dahilan. Pag pumapatay ang Diyos, may dahilan po. Pero yung isang mabuting tao, papatay mo ng ganun. Wag po sa kautusan ng Diyos yun. Ako nakikita ko po doon, kaya nagtiwala talaga si Abraham, hindi magagawa ng Diyos po Huwag kang papatay. Isa sa mga ibinigay po yan na utos sa kanila dati, di ba? Nakita nga natin yung kauna-unahang pagpatay, namuhi ang Diyos po. Doon po kay Cain. Kaya alam ng Diyos po, hindi siya bastang papatay kung wala pong dahilan, kung masama po talaga. Kaya nagtiwala po si Abraham. Patayin man o hindi ng Diyos, God will provide and make a way. Ano kung nangyari? Tama nga yung hinala niya. Ang sabi po dito, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi po sa kanya, Abraham, Abraham. Narito po ako, ang sagot ni Abraham, at sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa ka ng sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Alam niyo po, lahat ng mga sacrifices kinukuha sa atin ng Diyos, may dahilan po yan Minsan gusto niya tayong subukan sa pagbibigay. Tayo ho ba mas mahal natin yung pera natin kaysa sa Diyos? Minsan naman sa atin pong
kalusugan. Ano? Tayo po ba mas mahal po natin ang ating pong kalusugan? Kanina nga po narinig ko po may mga tao po na ang Diyos nila kalusugan, ang Diyos po nila yung kanilang pera, no? Pero tayo, ang Diyos natin, mawala man yung pera natin, mawala man kalusugan natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin hindi nagbabago. Kaya doon po nakalagak ang tiwala natin, katulad po ng ipinakita po ni Abraham. Nung nakapasa po sa pagsubok po, ano magiging kapalit po, mga kapatid, ng pinag-aaralan natin ngayon, kung tayo po ay sumunod ng buong puso sa Diyos, katulad ni Abraham, kung tayo po ay nagpahalaga, masigit po sa nagbigay kaysa sa binigay sa atin, kung tayo po ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Abraham, at kung tayo po ay may pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos, bilang pangwakas, napakaganda po ng ginawa po, no? Nag-return po ang lahat ng sakripisyo ni Abraham. Sabi ng Genesis chapter 22 verse 16 to 17. Tingnan niyo po, napakaganda, no? Parang yung nangyari rin kay Job. Ang sabi po ng Genesis 22 verses 16 to 17. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Ano po yung pangalan ng Diyos? Si Yahweh. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Anong sabi ng verse 17? Pagpapalain kita. Hallelujah. Can we all say, pagpapalain ako ng Diyos. Pag sinunod natin po yung lahat ng napag-aralan natin ngayon, verse 17 will happen in our life. Pagpapalain ako ng Diyos. Pakitype nyo po dyan. Pagpapalain ako ng Diyos. Bakit to? Ako'y nangako sa pamagitan ng aking pangalan. Pag nangako ang Diyos, hindi niya po babaliin. Ang sabi po niya, hindi mo kasi pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, kaya pagpapalain kita. Sabihin natin sa ating puso, pagpapalain ako ng Panginoon. Pagpapalain ako ng Diyos. Ayan. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. You will become the father of all nations. Can we say amen? Lahat ho ng tao sa mundo nanggaling po sa lahi ni Abraham. Kaya po naganap ang pagpapala ng Diyos. Pagpapalain ako ng Diyos kung ako'y magtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Sana po sa gabi na ito, patuloy nating pagtiwalaan ng Diyos. Huwag tayo pong mawawala ng pag-asa po. Pwede pong sumubok ang Diyos sa atin, mawala ang atin pong kabuhayan, ma-depress tayo, nawala ang ating salapi, dumating ang panahon po, pati kalusugan natin na apektuhan, o kaya pati ang kayamanan natin na naglaho na parang bula. Pero gaya po ng mga binibitawan ninyo, pagpapalain ako ng Diyos, pagpapalain ako ng Panginoon, pagpapalain ako ni Yahweh sapagkat nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Sa gabi po na ito, nagpapasalamat po muli tayo dahil tayo po ay niloob ng Diyos. Salamat sa mga prayer po ninyo na napakalinaw po ng broadcasting natin. Ako po ay nakapacket wifi lang ngayon pero tama po yung desisyon natin na may mga iba-ibang SIM card tayo kung ano po yung malakas. Ang ginagamit ko po ngayon ay smart. Kung sa iba naman pong lugar, katulad po sa pinuntahan ko po sa Jensan, ang malakas po naman doon ay walang iba po kundi ang Globe. Kaya pwede pong pagpapalit-palitin. At muli po, binubuksan ko po ang atin pong pagtatanong. Ayan po. Pwede po kayong magtanong kung gusto nyo po o kaya prayer request po. Meron po tayong number dito. You can see my number 0977-832-5257. Kahit hindi po tanong, kahit o prayer request, huwag kayong mag-alala po at hindi po iyan hindi ko po yan sasabihin po, no? Except lang po kung talagang nakaka-bless po sa inyo o kaya may mga patotoo po kayo. Kayo na lang po ang magpatotoo. No? So, pwede po kayong magtanong po at tignan po natin kung meron po rito. Ayan po. Tignan ho natin, ano ho.
Okay, so sa isang katanungan po dito, pwede nyo po akong i-text kung may mga prayer request ha. Pwede rin kayo mag-text po. Pero may tanong ho tayo dito. Maari po bang mangyari ang pagsubok ni Abraham sa panahon natin ngayon? Ano ibig sabihin ho nito na maaring yung ganong example po mismo na mangungusap ang Diyos tapos iaalay ninyo yung inyong anak? Hindi na ho. Hindi na ho yun. Napakita na ho sa Bible po yun eh. At saka nais ko pong basahin sa inyo kung baka mamaya sumunod ho kayo sa gano'n. Iba yung nagbulong sa inyo at ialay nyo yung anak ninyo. Ha? Ang maganda ho talaga, nagbabasa tayo ng Bible para hindi tayo, mga ganyan ho kasi may mga ano pa ho nangusap sa akin ng Diyos. Ito po, kung sino pong nangungusap ngayon, babasahin ko po sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Ito po pakikinggan natin, hindi ho yung mga bulong, panaginip, o kaya manghuhula, o kaya maski yung pastor pinasasabi sa iyo ng Diyos. Hindi po. Not unless galing sa Bible po yung pinapasabi. No? Sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, nung una ay nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ayan, sila Abraham, andyan po sila Isaias. Pero in the last days, ngayon po yan, verse 2, ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Jesus Christ po. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ulitin ko po sa verse 2, Hebrews chapter 1 verse 2, sa mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang lahat ng utos ni Kristo isinulat na ho. Hindi na ho kailangan na may biglang bubulong, may iba pang revelation. Nandito na ho, kapatid. Kaya ho, wala na hong bubulong sa inyo na ialay mo sa akin ang iyong anak. Pinakita na ho yun Tapos na po yun. Baka ho magkamali kayo, Pastor, sinusubok po ako na naginip po ko, iaalay ko daw yung bibi ko, kaya tinapon ko po. Ay, wala ko mga kapatid. Kayo po ay nagkakamali ng malaki. Ulitin ko po, in the last days, si Jesus Christ na lang po pakikinggan natin at ang kanyang aral nakasulat, pinag-aaralan natin ngayon. Meron pa ho bang dahilan para hindi po tayo makasunod sa kanya, hindi ba? Kaya maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. Ina-encourage ko kayo, binibigay ko po ulit yung number ko kung meron po sa inyo na nagnanais, ayan po, na magpa-prayer request, sakit, o kaya po may lakad, o kaya pagpalain po kayo. Kasi ang amin pong mga napagpe-pray po, mga kapatid, ay yung pong nagte-text lang sa amin. Ayaw nyo po ba yun? Araw-araw may tagapanalangin po kayo. Kaya ho, ilagay nyo lang po. Ulitin ko ho, no? Ayan po yung number ko, 0977-832-5257. Sige po, i-screenshot nyo na lang po. At kung wala na po, tayo po naman po ngayon ay dadako na sa pangwakas na panalanginan. Purihin po ang Panginoong Diyos at napakabuti po ng atin pong Ama. Ayan. Kaya tayo po ngayon ay dumako na sa pangwakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa mga aral na ito mula po sa sakripisyo ni Abraham na patuloy po ang mga itinuro po ninyo sa pamagitan ng kanya pong mga pagsunod at pagtitiwala sa inyo pong kapangyarihan at utos ang siyang nanaig upang patuloy po niya mapagtagumpayan ang mga mabigat pong pagsubok na ito sa kanyang buhay. Hindi man po kami kasing lakas ni Abraham at marupok po kami, baka po bumigay po kami, Panginoon. Ang habag mo at ang grasya mo ang aming pinangahawakan upang kung dumating po ang mga pagsubok na ganito, katulad po, Panginoon Diyos, sa aming buhay, makayanan namin sa paalaala po na nakayanan po ni Abraham at pumapa sa amin po ang kalakasan ng iyong banal na Espiritu. Muli, Panginoong Ama, salamat po at naging malinaw po ang broadcasting ngayon. Nagpapasalamat din po kami sa kapahingahan po ng katawan, sa patuloy po na mga magagandang maire-report po at nawa po, loobin niyo po, Panginoon, na ito pong lugar na ito ay maging venue po ang 35th anniversary namin kung saan ang praise and worship po at ang mga gagawin pong team building ay maganap po sa June of 2027. Salamat po sa mga sama-samang panalangin at muli po sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagpapasalamat at pagsamba sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang gabi mga kapatid at magkita-kita po tayo bukas ng umaga
para po sa ating umagang panalanginan. Muli po, mula dito po sa bakasyunan po sa May Tanay, binabati ko po kayong lahat, sumaatin po ang kapayapaan, ang kalakasan at ang pag-ibig, kaligtasan ng ating Ama. Mahal na mahal ko po kayo at pagpalain po tayo ngayong gabi. Praise God.